Magandang umaga sa mga sumusubaybay sa amin sa issue na ito na ghost students. Naalala ko tuloy yung kanang Ghostbusters! Tanararara! Ghostbuster! Ghostbuster nito si si Miss Marmy, Principal Marmy Cabonyas Bautista. Ito ngayon, ang ghost na pinag-usapan natin po sa ngayon ay yung ghost ng mga estudyante pero hindi totoong ghost. Tinatawag lamang ghost sapagkat sila po ay ginamit ang pangalan nila, in-enroll sila kunwari mga estudyante ng private school diyan sa Pangasinan. Dalawang private school ang binabanggit kasi sa Pangasinan sa report ng DepEd. Although hindi pinangalanan na Kingsville pero wala namang ibang involved kasi yung ibang private school ata diyan hindi naman sumasali. So, ang sistema pag ma-enroll sa private school na 'yon, palabasin na kunwari estudyante at siyempre magbabayad ang Department of Education ng kanilang voucher sa pamagitan ng cheque, ibibigay ngayon sa private schools. Pag ibinigay sa private schools, siyempre magiging pera nila yon. Dapat yung pera na gagamitin ay tuition. Pag sinabi mo tuition, pambayad sa mga teacher, pambayad sa mga lahat ng expenses, sa mga classrooms, at saka kung ano mga plataforma na gagamitin ng senior high school. Pero ito, wala nang gagamitin kasi enroll lang, may grado na kagad. Enroll, grado na kagad. Wala man lang mga teacher. Kung mayroon bang meeting pangyayari, yan po ay tinatawag na tawag nito, yung video class. Pero isang beses yung na-interview nyo, isang klase, isang beses lang nag-meet sa isang taon. Yung pala, papapicture pa, magkaroon pa ng screenshot para ipakita ng proof na may klase nga para makasingil. Ngayon, pag makasingil ang school, 17,000 pesos kada estudyante at kung mga 200 masingil nila, ang laki-laki, 200, 300 students, kuminsan umabot pa ng 1,000 mahigit na students. So you could just imagine, kung 1,000 times 17,000, that is 17 million kagad sa isang taon. Pero kung i-times 10 mo pa yan, kung 10,000, di 170 million. Ganun po kalaki ang kinikita ng mga private schools and mga sa senior high school voucher program. So, ngayon, kanina, nais ko lang galing ipaliwanag din na nabasa ko, mukhang may balak ngayon ang dahil sa marami ang gumagawa ng kababalaghan, mukhang gawin na lang nila ngayon na optional. Anong ibig sabihin ng optional ang senior high school? Kung meron daw estudyante, Marmy, na ma-certify na magaling naman, pag-graduate ng grade 10, ay pwede nang dumiretso sa college. So, kailangan i-certify ng school, ng high school. Pero kung hindi, dadaan pa rin siya sa either sa vocational school o mag-senior high school. O di kaya, basta ganun ang pag-style nila ngayon. Hindi na i-require ang mga estudyante na kukuha pa hanggang tinatawag na senior high school na daan pa, grade 11, grade 12. Pwede nang dumirekta sa sinasabi nila na college. Ayun, pumapasok ulit si Kwan. Nawala kasi si Madam. Bumagsak pa signal mo. So, sinasabi ko kanina, bago nawala, sabi ko, pinapaliwanag ko sa mga nakikinig sa atin na dahil dito sa mga pangyayari, mga ghost students na pinagkakwartahan lamang ng mga official ng mga ng DepEd, gagawa sila ng batas sa Kongreso na gagawing optional o by choice sa mga estudyante kung halimbawa, kung i-certify siya ng principal ng high school na may aptitude or ibig sabihin kaya niya na pumunta ng college, direct payagan na siya pumunta ng college. Direkta. Pero kung walang kakayahan at certificate, pero pwede rin siya na hindi na mag-senior high school, pupunta lang sa vocational school. Pero option na lang. Pero yung kung hindi ka makapasa na magka-college, dadaan ka pa rin sa senior high school program. Ganon po hindi ko lang alam kung matutuloy yan, pero yan ang gagawin nila ni Win Gatchalian at saka ni Angara.
So, okay. Proceed na tayo ngayon. Una, magandang umaga po kay Ma'am Marmy Bautista. Nawala na naman siya. Sige, balik na naman. Mahina talaga signal. So, ibabatiin ko muna si Ruel Cagbay, Nichols. Ah, good morning po sa inyong lahat. Anyway, antayin lang natin pag dumating siya, no? Ang bago po ngayon doon ay kung papasok po kung papasok si Miss Marmy Bautista sa school nila sa San Fabian Integrated Integrated Sped School, ay kinukunan siya ng video pag pumasok. Kanina kinunan siya kaya na-stress siya. Kahit hindi niya authorize. So sabi ko nga sa kanya ay pwede mong i-demand na hindi sila pwede kumuha kasi bawal po 'yan. Bago ko ipagpatuloy at inantay ko si Marmy na babalik, binabati ko pala si Ruel Cagbay. Nagsabi siya na si Attorney Claire Castro ay bagong tagapagsalita ni BBM. So I'm wishing Attorney Claire na maayos ang kanyang career diyan sa as a spokesman. Total, magaling naman siya magsalita. So, he can perform the job. Ito na, bumalik na. Sana hindi ka na mawawala ulit, ha? Kaya Okay. nga, sir, hirap ng signal dito sa amin. Anyway, ang sinabi ko na sa kanila na nang pumasok ka kanina sa school, ay kinunan ka pa ng video. Pwede mo pa pakinggan nila kung bakit ka, ibig sabihin, galit na sila sa mga exclusive na pagbubulgar natin tungkol sa mga ghost students niya sa senior high school voucher program or ALS program. Tinawag natin originally as ALS students, ALS ghost students. So, maaari mo ba ikwento muna kung paano nangyari, kailan, saan, at paano nangyari yung binibidyohan kapag pasok mo? Sige, pagkikwento mo muna. At saka Kanina, bago mo kwento, batiin mo muna ng good morning lahat na nakikinig. Kahit na madaling araw na nakikinig pa rin. good morning po sa ating lahat, sa mga tagapanood po natin sa live stream po natin. Sir Tuto, batiin ko rin ng happy birthday sa aking superintendent. Birthday po niya ngayon. Sinong superintendent? Happy birthday, madam. Di ba, iyan Si Dr. Vivian Luz, Pagatpatan? Opo. Birthday po niya ngayon, sir. Dr. Vivian Luz Pagatpatan. Kahit na ganun, binati ko pa rin po siya sa minessage ko po siya pero di po niya tinignan yung message ko po sa kanya. Hindi niya tinignan ang message mo sa kanya. Ibig sabihin galit na galit sa iyo. Kasi Opo. isa po si Dr. Vivian Luz Pagatpatan sa inaakusahan namin dito sa aming expose o binubulgar na kumikita sa mga ghost ALS students na magiging senior high school. Siya po ay Schools Division 2, Pangasinan Superintendent. At ang kanyang boss sa regional director ay si Dr. Tolentino Aquino. At tinuturo din namin na may kasama rin sa sindikato. At kasama rin sa sindikato yung ALS supervisor na si Jupiter Pitilla na sa San Fabian din ba siya o sa buong Pangasinan na ALS director. Tapos yung anak ni Dilia, District Supervisor Dilia Hopana Patalud na nagyayabang daw kanina na tapos na daw, hindi na daw mag-iimbestiga si Secretary Angara. Tapos si Mr. si Wendell Rasi Hopana Patalud na anak niya ay, di ba, binantaan ka na i-erase ka. Tapos kasama niya si Roberlin Castro Nuevo. So, well, anyway, ang pag-usapan na natin ay mabilisan lang tayo muna. Just for the sake na we are touching on the ground and reaching out to everybody and to send a message
which is very clear that we are here fighting and fighting and fighting, continuing to fight for justice and for those people who are responsible to be punished the exact punishment that is provided for by law. Alam mo, plunder na ito kumabot, mahigit 50 million na kinita nila eh. So, plunder habang buhay na pagkabilanggo. So anyway, pakikwento lang yung kung paano nangyari, saan nangyari, anong oras nangyari. Yung sinasabi mo na pagpasok mo, binibidyohan kanila. Sige nga. Kanina po sir kasi kailangan ko pong mag-report ulit sa aking school sa San Fabian Pet Center sir. Ngayon sir, pagpasok ko sa gate, nag-logbook po ako. Then dumiretso po ako doon sa may biometrics po namin. Doon ko po nakita yung teacher ko na si Lawrence Safra na binibidyohan po niya ako sa may bintana. Kaya kinausap ko po siya, bakit niya ako binibidyohan. Gusto pala nila po akong makuhanan ng footage sa pagpasok ko po doon sa school. So, hindi ko po alam kung ano po ang naging rason nila kasi sinabi ko sa kanya na bawal yun, na wala akong pahintulot, bakit niya ako kinukuhanan. At saka sa tingin ko naman po ay may karapatan pa rin pa naman akong pumasok sa school kasi andun pa naman ako, hindi ko pa naman po binibigay ang trono ko kay Madam Marcy Agbayani. At nung nag-usap po nga po kami kanina, Sino kausap do mo kanina? pong mainit. Si Madam Marcy po, nag-usap po kami kanina at sabi po niya, Dala. So, ibig sabihin, pakinggan natin na nag-usap pala sila kanina ni Madam Marcy Agbayani. Si Marcy Agbayani po, para sa kaalaman ng lahat, siya po yung itinilaga na nila ni Mrs. Patalod at saka ni Miss Vivian Luz Pangatpatan na magiging anong designation niya? OIC lang daw ng school. siya po yung OIC Kung saan si Marmi ang dapat principal. Pumapasok si Marmi, hindi naman siya, binabawalan siya umakto bilang principal at pinapatrabaho yung Marcy Agbayani. Sige, magkwento ka na, patuloy mo kwento mo. Na nag-usap kayo ni Marcy Agbayani. Anong napag-usapan niyo ni Marcy Agbayani kanina? Sinita po niya kasi ako, sir, kanina. Sabi po niya, sikat ka na, sikat ka na madam, sabi niya. Bakit di ka pa rin tumitigil sa pagsasabi ng pagsasabi sa live ng ganyan, sabi sa akin. Sabi ko naman sa kanya, sir, na kailangan ko pong sabihin ang katotohanan sa taong bayan at kailangan din nilang managot kailangan nilang managot sa kanilang mga ginawa, madam. Kaya ginagawa ko po ito. Sabi ko kasi kung patuloy lang na pababayaan natin yung ganyan na ginagawa nila, hindi po mabibigyan ng leksyon ng mga taong ganyan. Tapos sabi niya, sir, sinisita niya din ako, bakit sino daw nagsasabi sa akin, kung sino nagsasabi sa akin sa loob, na nalalaman ko kung ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahan. Kasi nga, nalaman ko nga, sir, na nakalib na si Wendell. Yun po, sir. Nakalib si Wendell? Opo, naglib po si Wendell, sir, pero ang sabi po niya sa akin ay hindi daw po siya naglib. Kaya sabi ko po sa kanya, kung hindi nga rin siya nag-file ng leave, bakit nga rin siya nandoon sa labas ng school, wala siya sa loob ng school, hindi siya nagtuturo sa integrated at nandun siya sa labas na kinakausap ang mga ghost learners natin, sir, na graduate na magsabi sila ng kasinungalingan pa rin kasi pinupuntahan nga mo nila yung mga graduate na ng learners na sabihin na may pag-aaral na niya. Okay. Nawala. Ayun, ulitin mo, nawala ka. May na signal. Yung sinita po niya ako kanina, sir, doon sa sinabi ko po sa live na paano ko daw nalaman na wala po si Wendell Rasi sa
loob ng school, sir, sa San Fabian Integrated SPED Center. Sabi ko po, hindi ko na po kailangan sabihin sa kanya kung sino po ang mga nagsabi po sa akin. Ang sabi ko nga po, sabi kasi niya, sir, na hindi daw po siya nag-leave. Nasa school pa din po daw siya. Sabi ko naman po, sir, kung hindi nga daw po hindi siya nag-leave, bakit nasa labas siya ng school? At Oo. pinupuntahan niya po yung mga ghost learners po natin na nag-graduate na at kinakausap na sabihin na nag-aral sila kahit na hindi po. So gano'n pala ang racket nila ngayon, depensa na kakausapin ng mga ghost students na sabihin na hindi sila ghost students. Opo, yun po yung kaya palagi po siyang lumalabas, sir, kasi kumukuha siya ng time na ikutan yung mga graduate ng learners na sabi ko nga, sir, kahit na ikutan po nilang lahat yan na mga learners na napag-graduate na nila, yung mga nandito sa amin at yung mga tatayo sa amin ay hindi po nila yan makakausap kasi nandito po sa area po namin. Okay, very good. So sana hindi nila makumbinsi yung mga tao at magtuloy-tuloy ang investigasyon. So Opo. anyway, ang binabanggit mo 'di ba, birthday binati mo si ano, sinabi mo 'di ba binati mo yung isa sa mga inaakusahan natin na si Opo. School Division Superintendent ng Pangasinan 2 Division na si Vivian Luz Pagatpatan. Sabi mo ano, binati mo kanina, birthday niya ngayon 'di ba? Kanina birthday niya? Opo, binati ko po siya, sir, minessage ko po siya pero hindi po niya tinignan yung cellphone niya yata kasi wala po siyang ano, galit talaga siya, sir, kasi hindi niya man lang nakinignan yung message ko po. Okay. So nagalit siya sa'yo. Malamang galit sobra naman. Siyempre naakusahan natin siya. So anyway, maliban diyan, ang pinag-usapan natin, yung catch up, action na ginagawa natin. Kumusta naman sa ano, wala naman dagdag na threat si Wendell? Wala Wendell naman Ra po, sir. Wala po. So ang ano ko lang, hindi mo pa ba napa-blatter 'yan kay Wendell? Napa-blotter na po sa barangay, sir, dito po sa amin. Okay, very good. Kaya nasa police station, sir, bukas pa lang po, sir, kasi wala po akong sasakyan, Ah, sir. so Ta ibig tas sabihin, wina-warningan ko si Wendell, si, Hopana Patalod, si Mrs. Delia Patalod, na oras may mangyari dito kay Marmi ay ikaw ang sisingilin ko, kayong dalawa sisingilin ko. Kayo po ang, imbestigahan ko, kayo man lamang ang taong may interes na para mawala si Marmi sa mundo, para matigil ng kanyang pag-expose. Asahan niyo 'yan ng mga nakikinig na didiretso namin, tatapusin namin 'to hangga't sa makasuhan sila sa ombudsman. Ano pang update ang gusto natin ano malaman? Kahapon pala hindi ka nakakuha, mahina internet niyo. Ipinakita ko opo. na lang yung ano, yung interview mo sa bata na naka-enroll sa ALS, sa senior high school. Pero Yes, isang sir. beses lang siya isang taon nag-video call, Opo. bilang bilang klase. Pagkatapos, nag-screenshot lang para sa attendance. So ibig sabihin, 'yun na 'yun ang ibig sabihin nun na, pipirahin na nila yung estudyante na pinapalabas nila na yung class na 'yun na ilan bang class ang kanila ni ano, nung time na 'yun yung babae na kausap mo, ilan ba sila na magkaklase? Kasi sabi niya 30, sir. 30 lang. 30. Opo, So kung 30. Sa ano lang po 'yun, ah, Gaster Tukok. sa 30 sa ano, Gatsby? Anong ibig sabihin nun? Sa ano po, sir, 30 daw po sila sa ano nila, sa gas, sabi po niya, eh. O anong gas? Yung ano po niya, sir, yung, ah, tawag nito, yung may iba't iba kasing, curriculum po ng
senior high school, sir, na gusto nilang piliin kung sa pagpili po nila sa kanilang sa pagkuha po nila ng college. Okay. So anyway, iyon yung ginawa natin kahapon. So ibig sabihin may nag-react ba doon? Marami po, sir, at marami pong natuwa, sir. Kasi sa sinasabi nga po nila na ah, hindi totoo yung sinasabi po natin, sir. Kaya doon pa lang, sir, makikita na po doon sa conversation po na naipakita po ninyo kagabi, makikita po nila na totoong may mga ganyang nangyayari, may meetings na minimit niya po yung mga teachers, nire-request niya. Wala po kasi silang magawa, sir. Kasi siya po ay supervisor po ng district. Kaya wala pong kahit na ayaw po ng kanyang mga tao, gagawin at gagawin nilang sumunod sa kanya po kasi siya po yung district supervisor. Then, ang problema mga po, sir, kahit hindi na po niya district, pinakikialaman po ni Madam Delia Patalod. Kasi po dati, kami po ang hawak niya na district. Kaya nung nag-reshuffle, sir, napunta po siya sa district 2. Doon sa time po namin, ako mismo pinupuntahan niya sa school na pinipilit niya na umikot at maghanap ng mga learners. Kaya wala po kasi kaming magawa, sir, kasi sila po ang superior namin sa baba. Kaya yung mga hawak din niya na mga teachers, kahit ayaw nila, mapipilitan ka, nasusunod ka sa head mo kasi ipapatawag ka po niya eh. Ganon Grabe. po ang ginawa niya kasi sa amin nung nandun po siya sa San Fabian 1, patawag po niya kami, punta niya kami sa school, ipagawa niya yung gusto niyang ipagawa. Wala po kami magawa eh, kaya susunod na lang po kami. Ganyan na naman nung lumipat na naman siya diyan sa San Fabian District 2, ginawa na naman po niya yung ganyan. At yun nga po, wala pong magawa yung mga mobile teachers na kundi susunod po sa kagustuhan nila at dahil siguro din po sa may kinikita po sila. Okay, okay. So siguro muna ay medyo gabi-gabi na, medyo naantok ako. Mag-goodbye muna tayo at balikan na natin bukas. At pag-usapan natin bukas, kung wala tayong ibang magandang topic, pag-usapan natin si Mr. Rose Basbas. 'Di ba siya ang sumulat sa iyo, sumulat ng reklamo? 15 sila lahat, 15 supposedly teachers sumulat ng Opo. reklamo laban sa iyo. O Yes, sir. gusto ko bigyan mo ko ng mapagtulog na natin kung meron ka diyang mga nakuha, mga video tungkol kay Rose Basbas o di kaya yung mga ano mo kasi na marami na rin po nag-feed sa akin ng info. Although hindi mo alam, maraming ibang mga co-teachers mo nagbigay sa akin ng info Ah, tungkol kay Mr. Rose Basbas. Oh, si Mr. Rose Basbas ay babalatan natin bukas. Okay? Siya may connection din ito sa sa ghost sa ghost students. Ito naman po ang kalaban na si Ghostbuster, Marmy Cabuñas Bautista. So, magandang umaga po sa lahat. Hindi na muna ako mag-shout out kasi naantok ako eh. Okay? Opo. Sige. Okay, okay.